Everybody say, praise the Lord. Calvary covers it all. But remember, Calvary is just a place. We may call atong ingnon kining Calvary, lugar lang kini. Gitawag kini og Golgotha. Calvary, that is the same meaning, the place of skull. Kay dinha ginalansang, gina-crucify ang mga criminals, mga nag-commit og heinous crimes. And hinumduman nato nga ang atong Ginoong Kristo was executed with the sinners. Nasulat na sa Bible. Pasahon nato ang pulong sa Dios sa 1 Peter 2:24. Praise the Lord. Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Ang purpose nganong iyang gidala ang atong mga sala ngadto sa iyang lawas sa cross sa Kalbaryo para ta mabuhi, that we might live. He bare our sins that we might live. Maunay pinaka purpose sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na giingon, Calvary covers it all. Siya ang nagtugon, siya ang nagtubag sa tanang nakita niya nga mahitabo nga kapahamakan, kalaglagan sa atong kalag. Wala kay nagtanaw ang Diyos sa atong pisikal. Kung siya ang atong pasaysayon, don't be bothered. Unahan ninyo ang gingharian sa Diyos o ang pagkamatarong sa Diyos. He is not bothered so much to our physical, but He is so much bothered on our souls sa atong kalag. Nabalaka hilabihan si Jesus Christ. So, substitute. Gihimo niya substitution. Imbis kita ang angay, mamatay tungod sa atong sala, siya ang nag-ako niini. Siya ang nag-ako niini voluntarily. Iyang kaugalingon mismo, personal mismo. Initiative ni sa Diyos, dili ni nagikan sa ato. Mauna usahay, ma-misinterpret sa ubang mga churches nga ang kaluwasan di na daw sa buhat. Not of works, lest any man should boast. It is the gift of God. Ang gisgutan din nga not of works, it was not our initiative nga himuon sa Diyos na para sa atong kaluwasan, nga mag-sacrifice ang Diyos para sa atong kaluwasan. Dili na ito ang initiative, dili gikan sa atong idea. Absolutely 0% from us. Iyan na tanan sa Diyos. Klaro kayo. Who His own self, mismo yang kaugalingon, iya ginang voluntarily niya gihimo. Bear our sins in His own body on the tree. And this is the cross. That we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Dihata na ayo. So dili ato ang initiative, dili atong work. It is absolutely by His grace, by His mercy, by His favor. This is His own initiative. Pero not meaning to say, apply nato na sa ato ang Christian life, nga di na ta magbuhat. When in fact, His judgment will be based on our works. Good, to do good, that is work. To do evil, that is also work. Kaya magbantay ta sa ato ang mga binuhatan after Jesus died for us, after Jesus redeemed us, after Jesus sacrificed Himself
for the atonement of our sins, magbantay na ta. Nga ang atong mga buhat, kaniadto out of our innocency, nga supak sa iyahang kabubuton, pagkabalaan, pagkamatarong, dapat kato mamatay na to. O karon sa atong kinabuhi, ang atong binuhatan, uyo na, sibo na, sa iyang kabubuton, sa iyang gikahimutan. Work still necessary to be performed by us. Ayaw i-erase ang works. Gi-erase lang ng works katong iyahang initiative nga pakamatyan taniya, not of works of ours. Praise the Lord. Because it was absolutely an initiative from God. Pero after salvation, nga nituo ta sa iyang ibanghilyo, nakahinulsol ta, ginapatalikod ganita sa atong mga works nga dautan, o ginapahimo niya sa ato ang kabubuton sa Dios. So, let us move forward. Klaro kayo, iyag yung kaugalingon, gihimo niya na, way nakababag, way nakapugong niya na, maupod sa atong pagpangalagad sa Diyos. If it was His initiative, iyang gihimo ang pag-redeem nato, unsa man po ang initiative nimo, nga himuon nimo alang niya. Kung gihimo to sa Diyos for our sake, unsa po'y initiative ato mahimo for His sake. Dapat napod tay himuon nga initiative, kanang initiative, kana bang naggikan sa imong kaugalingon, nga voluntary nimo, willingly nimo, by heart, nimong himuon, pagpahinungod kay Kristo Jesus. Tanawa tong John 15. Daghang kayong nakit-an nga mga naghimog initiative sa ilahang tagsa-tagsa, nga mutabang. Kana. Voluntary. Naglihok ang tanan na initiative. Muna'y example lang. Sumapo na ang atong pagtuman sa pulong sa Diyos. Buhata. Samtang mabuhat pa nato. Tanawa, si Jesus Christ mismo, sa iyang testimony. Basa, John 10:18. Praise the Lord. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Yes. Kung kana gihimo sa atong Ginoong Hesukristo para panig-ingnan natong tanan. Kung kana gisugo sa iyang amahan nga himuon niya, gisugo po na niya sa Dios sa ato tanan. Ginapasa lang ni Jesus Christ ang ehemplo dinhi nato. That is why leaving us an example that we should, that we must. Not optional. Not by chance, but it is a must that we should follow His steps. Sundon yun nato ni. Unsa man yang gihimong ehemplo ron. No man taketh it from me. Way tao makakuha nako gikan nako niini. Walay bisan kinsa nga makakuha niini gikan kanako, kundili akong ginahatag kini sa kaugalingon ko. Voluntarily, willingly. Uli nakapugong. May gahom ako sa paghatag sa akong kinabuhi. Samtang napatay gahom. Samtang napatay kinabuhi. Asa nimo gihatag imong kinabuhi? Kuan siya, meaningful kayo ni. Samtang nakakapay gahom. Asa man nimo ihatag imong kinabuhi? Kay kung diin nimo gihatag imong kinabuhi, digto po nimo singlon, ibalik diha kanimo. Daghang kayong mga tao, pag-abot sa paghukom, mangayo dayon sa Ginoo, Lord, asa nang kinabuhi nga dayon nga way katapusan nga imong gisaad, ihatag nimo sa ako. Mingon man ang Dios, asa man nimo gihatag ang imong kinabuhi, samtang buhi pakas kalibutan, sa ako ba? Kay sa ako nimo pangayoon balik. Muna samtang napatay kinabuhi, napatay gahom, dapat na direksyon kung asa nato ihalad, ihatag atong kinabuhi. Voluntarily, willingly, out of our initiative. Praise the Lord. Una ingon ni Jesus, walay makapugong nako. Walay makababag nako.
Walay bisan kinsa nga makakuha ni inigikan kanako kung dili akong ginahatag kini sa kaugalingon ko. May gahom ako sa paghatag sa akong kinabuhi ug may gahom ako sa pagdawat ni ini pag-usab. Kanus amang ka adunay gahom mo withdraw og kwarta sa bangko kung naa kay gideposito, kung naa kay gihatag digto. Kanus amang ka maka-load sa imong load nga sarili nimong account kung naa kay gi-load sa imong GCash nga kwarta. Kung digto nimo na sa GCash gihulog imong kwarta, gamiton po nimo ang GCash nga mo serbisyo nimo. Unsay load imong gusto kung naa kay kwarta. Mao pod ang BPI, mao pod ang BDO. Kung naa kay kwarta digto, pwede nimo na gamiton pagbayad sa imong mga payables. That is part of their service. Now, karon samtang buhi pa ta, kung digto nato gihatag sa Dios, digto pod nato pangayoon balik ang atong gihatag niya nga kinabuhi. Praise the Lord. Og may gahom ako sa pagdawat ni ini, pag-usab, kining sugua, gidawat ko sa akong amahan. See? Muna sa atong kinabuhi, gihatag sa Diyos ang iyang sariling anak, meaning to say, nagpakatawang tao ang Diyos as a form of a Son of God, gihatag niya para sa ato. Karon, asa nato ihatag ang atong kaugalingon, digto pod sa naghatag sa iyang kaugalingon, alang ka nato. Digto gyud, ayo kay taning. Kay, mao ni dako king mali sa tao. Si Satanas, nga mao'y nagunob sa atong ginikanan, naglumpag, naglaglag, antod ni sutoy nigdagan sa ato, may nalang kinluoy si Jesus. Na inani nga iyang gihimo. Para karon natay clear nga direksyon. Asa nato ihatag ang atong kinabuhi. Amen? Praise the Lord. Dito gyud so naghatag sa iyang kaugalingon alang nato. Alangan higugmaon nimo ng tao. Tato sa banaham kaminyoon. Alangan higugmaon nimo ng tao nga wala naghandog sa iyang kinabuhi para nimo tanan. Dito din nimo ihatag sa mga tao nga way pakidinha sa imong kinabuhi. Mao po na sa Dios. So, gihimo na ni Lord Jesus. Kung gihimo na ni Lord Jesus Christ by His own self and voluntarily, himuha na sa imong kaugalingon. Nga way taong makapugong nimo sa imong paghigugma sa Dios. Walay taong makapugong nimo sa pagsimba nimo sa Dios. Walay taong makapugong nimo sa pagbuhat nimo sa iyang kasuguan. Salamat ta sa atong buhing Dios. Balo ka, ang paghimo baya ni Lord Jesus sa iyahang paghatag sa iyang kinabuhi para gyud sa tanan. So all men or all people ought to give their lives to Him. But the question is, unsa may gihimo karon sa kadaghanan sa mga katawhan? Asa man nila gihatag ang ilang kaugalingon? Digto man sa kalibutanon, digto man sa kahugawan, digto man sa ungodliness, unholiness, unrighteousness. Pero when in fact, ang gihimo ni Lord Jesus, para ni sa tanan. Basa, Isaiah 53 verse 6. Praise the Lord. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Yes, tanan. Tanan ng sala nato, iya kining gipas-an. Giingon din all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. Gibalik ta sa iyang own way. Gikan sa pagkasalaag, the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Ang atong mga sala, gipapas-an niya tanan. So kung kinsa atong nagpas-an sa atong mga sala, para lang ta maluwas, dito po nato ihatag ang atong kinabuhi. Kay siya man pod ang mohatag ni ini balik sa ato, apan ang kinabuhi nga ihatag niya kanato, katong gi-describe gani ni Pablo. Nga ang atong mga sacrifices, sufferings nga atong gihimo for His name's sake are not worthy to be compared of the glory that shall be revealed, that shall be
rewarded, that shall be given to us at His coming. Ganansyado kayo ta. Siya pang nag-initiate, gitudluan pa ta, gimuan pa ta niyang modelo, wala na siya kulang sa atong kinabuhi. All we have to do, atong himuon, mao na lang ang kasing-kasing nga minulsulon, og mapainob sa anon. Anong gikinahanglan ng kasing-kasing nga minulsulon? That is how you admit your wrongdoings. Ganong gikinahanglan ng kasing-kasing nga mapainob sa anon? That is how that you are willing to be corrected. Di ganita mo humble, di kita magpa-correct. Di ganita magbaton, magkasing-kasing minulsulon, we let just, ato lang ginapasagdan ng tanan natong mga kasalanan, unforgiven, unsettled. So therefore, pasalamat ta sa atong buhing Diyos. Tanan, nakita na sa iya. Wala na'y butang para sa atong kaayuhan, kaluwasan, nga di makita niya. Ingon pagani siya, learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Gusto ka makaangkon o kapahulayan sa imong kalag, tun-i ko, maaghop ko, og may nusulon, mapainob sana. Nanatanan sa iya. Salamatan ni ining tanan. Salamat kita sa buhing Diyos nga gikan sa pagkasalaag gibutang niya ta sa in His own way. Muna giingon din He, all no exempted, we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. Balik ta din ha niya. Hinumdumin ninyo, kining sacrifice nga gihimo ni Lord Jesus pag naog din His kalibutan, pag-atubang niya sa mga pagdagmal, sa mga pagluwa, o sa pagkorona nga pagyaga-yaga, kuan ba yan personal. He being the physical body, gihimo niya ni. Wala niya ni gihimo in a form of an angelic body. Gihimo niya ni in a human form body. So the same way sa atong kinabuhi, we obtain the human form body, do it as what Christ made you, an example. Karon himo nato na by His wisdom, by His guidance. Basahon nato Genesis o Galatians 3:13. Praise the Lord. Christ had redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Yan. Si Kristo personally, mao'y nagtubos natong tanan. Si Kristo mitubos kanato gikan sa pagtunglo sa kasuguan. Kay gitunglo siya tungod kanato. Di man ka giako niya ang tunglo tungod kanato. Ano man tinunglo ba ang tao nga ginalangsang sa cross? Well, walay ginalangsang sa cross nga dili gitawag nga tinunglo. Nahimo siyang tinunglo for our sake. Dili kay gilangsang siya sa cross because He is worthy to be crucified. He was not deserved to be crucified. But we are the reason. Kita ang hinungdan. Amen? Praise the Lord. Kay tinunglo siya tungod kanato for our sake. Kay nahasulat na gipanunglo kadto tanan nga gibitay sa usa ka kahoy. Sa una ang crucifixion, mao nay description, ginabitay. Bitayon man jud ka digto. Lansangan na imong palad, ang imong tiil, magbitay ka digto. Nahimo siyang tinunglo tungod nato. Now, willing ka ba nga nay mo tunglo nimong tao kay nagbuhat ka sa buluhaton sa Dios? Ipostor ba na nimo? Si Jesus biya gitunglo pero wag niya prevent ang angay niyang himuon for our sake para lang maluwas ta. Mo naghihimo gid niya ang maong pagdala sa atong mga sala that we might live para mabuhi gid ta. Nga di gid ta mapahamak, di gid ta mga matay. So giyon sama ni Lord Jesus Christ ang tanan nga mahimo ng dalan sa atong kaluwasan. Basahon nato Romans 6:2. Praise the Lord. God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein?
Mao na ni. Kay nanguta naman go din shall we continue in sin that the grace of God may abound? Magpadayon na lang bata sa sala, kay grasya lagi. Magpadayon na lang bata sa mga sala nga atong naandan, kay dili lagi works ang kaluwasan, grace tanan. Wala na ibuhat, kay faith na lang. Unsa may tubag niya na? God forbid. Wala giingon din Satan forbid. But God forbid, because God knows. Nga kung magpadayon ka sa pagpakasala, He knows. Mamatay jud ka nga way katapusan sa imong kalag nga way katapusan. Let us always bear in our mind that we have the soul that lasts forever and ever. Pag mao nga nay mahulog didto sa damnation, sa kapahamakan sa atong kalag, mao na ingon sa Dios, God forbid. Dili ginatugot sa Dios nga magpadayon ta sa atong mga sala. Then gina-remind ta din How shall we that are dead to sin? Unsaon na nga mahitabo nato nga patay na gani ta dinha sa pagpakasala? Mabuhi na pud ta dinha. Di ba? Usa kini kadakong painomdom sa Dios nga ayaw kalimti, patay ka na sa pagpakasala. Ayaw pagbungol-bungol, ayaw pagbuta-buta, ayaw pagmanhid-manhid, nga patay ka na sa pagpakasala. Always refresh, para kung buhion man na ni Satanas, ayaw na buhian. Always bear in your mind, patay na ko sa pagpakasala. I am no longer live therein. Wa na ko din But I am alive for God. I am alive for Him. Buhi ko din sa Diyos. Muna gingon din God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Dili na ta diha sa maong mga pagpakasala. And whatever things nga mabasa nato sa Bible, nga mapaminawa nato sa pulong sa Dios from time to time, ginahimo gani nimo nga supak, wa nimo gi-apply na salingkwahi ang imong binuhatan. Inusuli dayon. Do not delay to keep His law, to keep His commandments, because delayance to obey God is disobedience. Ayaw gud pag-delay. Don't waste time. Nay maestra nga ipaila sa ako ni Ma'am Ganggang. Kay sige na laghilak. Sige na lagbakho. Hapit na moabot ang iyahang status sa depression. Nagsugod sa anxiety, stressful, then hapit na siya sa depression. Kay sige na lagtungok. Ki-introduce ako So nag-introduce siya sa iyang sarili. Pastor, usa ko ka maestra. Dako kay kog problema. Kung unsa may imong problema related sa unsa? Sa utang. So, lisod kayo nang mag-chat ka, no? Basta utang lang ang iyang gihisgutan. Ikaw, okay, I will pray for you. Then, I suggest you join me in my preaching sessions. Kung maka-live ka, good. Kung dili, review. Wala siyang undang follow. Tuloy-tuloy na. Gahapon, sa kasal, she was invited to attend. Kita mi, personally. Mustahay. Yan kaya kang tao. Pag-meet na mo, wala pa nagsugod ang kasal, di po ko pwede makadala sa iya sa mingaw para dito may mag-ampo sa iyang problema. Para dito ko mag-inquire ba sa pay problema. Hi lang, hi, hello, ana lang. Pag humana na akong wali, ang program na pa din sa itawag nga kanang kaon-kaon na ba? Nag-CR ko. Timing man, nasa gawas sa CR. Di, ako di siyang giduol.
Kaya ako din siyang giistorya. Unsay update, ma'am, sa imong problema nga gipaampo nimo nako. Can you tell me how much is the value monthly that you're going to raise for the payment of all your payables? Kay utang god, payables. Pastor, mo dagat siguro mga 50,000 kada bulan. Sa ato, pa-millions day na imong nautang. Kabalo man jud ko, anak, kay mao man gyud nay possibility. Oh, pastor. Okay. Lingkod po ko kay na may bench dito. Ampo ta. Jesus, I claim Jeremiah 33:3. She has no idea where to get money to pay, to make ground zero of her debts. Me too, I don't any idea where to get to pay her payables. I claim Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee, and show you great and mighty things which thou knowest not. Bisan wa kakabalo, asa magikan ang source nga ibayad nimo sa imong utang, kay niduol ka sa Dios, mutawag lang ta niya, kay tubagunta, ug iyang ipakita ang mga dagko ug katingalahan nga mga butang, nga wa gyud nimo isipa, asa kwaon. Mao to akong giampo. Pag humag-ampo, pirting hilak niya. Ingon siya, pastor, sorry lang, di ko kapugong og hilak. Salamat yung kayo, gigamit yung ka sa Diyos. Sugod nga nagpaminaw ko sa pulong sa Diyos, bisang daghang kong utang, na ako'y kalinaw. Tungod sa pulong akong gipaminaw, bisang daghang kong obligasyon, makayaran ako sa akong pamati. Pasensya na, pastor, kay kami nga mga maestra, mo gyud ang among kinabuhi, palautang gyud mi. Realidad man na. Kaluoy ba yan ang mga maestra uban nga iyang mga ATM? Tuwa na dito sa mga lenders. Luoy kay na sila. Pag sweldo, dili na nila gunit ang ATM. Luoy kayo. Nabati gid na ako na. Nya ni gawas gid sa iyang baba. Pastor, mora ba ning mga kasaysayan na mo nga mga maestra? Mo na dool mo kay Jesus. Praise the Lord. Unsay pulong nga inyong mga lapses, ayaw pag-delay og tuman. Para di ma-delay ang mga payables nga mabayaran. Kay mao ra ba nay giingon, if you delay the obedience of yours to God, that is disobedience. Now, that disobedience result negative. Now, niduol ka sa Diyos for positive result. Gusto ka way delayance, how about your part? Praise the Lord. Do your part. Mao bitay ingon sa Diyos. Ari ka mo. Sulay ko ninyo. Kung di ba na ako buksan ng lima ka mo challenge sa Diyos, lahi ba na mo challenge sa Diyos? Imo ganing sukla ng challenge sa Diyos para sa imong kaayuhan, ayo sukli ang challenge ikalaglag nimo. Mo challenge man pud ang Dios sa kilaglag nato. Unsa may challenge sa Dios nga malaglag ta? Ay magtuman ako. Mahimo mong tinunglo. Anya mo ano ni challenge sa imong paliton? Ayaw. Unsay challenge sa Dios nga positive alang nimo, mo to imuhang ay bayay gimensahe diri nga preaching, dare. You must dare to stand on the part which God made you to benefit for the goodness sa imong kinabuhi. Ay, kadlok. Kaya nga naman, siya ang source. Nagikan sa iya ang source. Natanan sa iya. Dili na ipadaloy sa ato, sa maong source. Di ka nakaabot sa ato. So God is asking you to be linked to Him. Dapat diya ta malink sa iyang implo. Don't delay. Amen? Praise the Lord. Pero wala ko siya gi-require og tithes. Di man siya baptized dere, di man po siya membro. Basta ako lang, padayon lang ka sa pulong sa Diyos. Mabitag na-remind ako ng tithes. Why tithes is not 20%? Why tithes is not 30%? Why tithes is not 40%? Why 10%?
How do you figure out the figure of the number of 10? 1 and 0. Unahan Diyos. Muna 1. 0 represents spirit, unseen, invisible. That's God. Make God first of all your substance. Praise the Lord. Tanahon na to. Di yung ka maulahi sa tanan nimong mga pangayoon sa Diyos. O nahon po ka diya sa Diyos. 100%. So, gusto sa atong buhing Diyos, God forbid, nga mag-disobey pa ta. Kita nga patay na hinoon din ha, di, mabuhi pa ta din na, ayaw na. Di rin na ta mabuhi. Balo ka kung patay na ang sala sa imo. Unsay mahitabo sa imong kinabuhi. You are free. If you are dead in sin, you are a person of freedom. Freedom from the hand of Satan, freedom from all iniquities, freedom from all negative effect, outcome, result, consequence. Gawas nun ka na to be servant of God. Gawas nun ka na to perform righteousness. Gawas nun ka na to obey God. Gawas nun ka na to serve God. Gawas nun ka na to glorify God. Gawas nun ka na. Para sa Diyos. Basta moundang ta sa pag-disobey sa pagpakasala, gawas nun ka na. Di ganita moundang sa pag-disobey sa, o sabi ng sala, disobedience. Na mag-iuban nga, muisgot og disobedience, pagtuon nila, dili na sala. Unsa man day na sad-an ni Adam ug Eva, disobedience. Unsa man day na sad-an ni Lucifer, disobedience. So, ang pag-undang nato sa disobedience is setting yourself to a freedom. And letting yourself out from the hand of Satan, nga mo'y mo pahamak nimo. So, undang sa pagpakasala, sa disobedience, you let yourself free from the hand of Satan, walk in freedom. Lakaw kas kagawasan. Gawas nun ka sa pagtuman, gawas nun ka sa pag-glorify. Tanan, diha na ta, basahon nato. Please read. Basaha sa Romans 7:2. Praise the Lord. For the woman which has an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. Yan. Kisa may bana nato sa una, ang sala, ang daotang espiritu. Dili ni mo napat yun sa imong kinabuhi. Nakabound gyapon ka sa law of sin. Pero pat yun gani ni mo na, by repentance and by not doing again, patay na. Wala na tawag na, element sa kasalanan. Inulsulan, forgiven. Wala na buhata, wala na. Zero visibility. Patay na. So, dili naka-bound sa law of sin. Gawas nun ka na. Gawas nun na ta sa pagtuman. Praise the Lord. Kung kabalo lamon sa ibation sa matinuman Diyos, yung ka madlok ba? Kanang kalit nga linog, kanang madagma ka, o unsa day mahitabo sa kalibutan, wa jud kay fear. Gawas no naman ka. Balo man ka. Nana ka dinha sa Dios. So mo na dapat patay na ang tanan sa sala. Dili nakabihag sa balaod sa sala. Praise the Lord. So dead to sins, bond is broken. Patay ka na ganit sa pagpakasala, kay ginulsulan, giundang na, wanan mo bata usab, ang gapos, bungkag. Buhi ka na. So, mauna ang atong buhing Diyos. Mao bitaw importante kining maminaw ta pirmis pulong sa Diyos. Ang Diyos biya ga-imbita sa ato. He is inviting us.
nga i-inform niya sa ato nga iyan ang gi-bear ang atong sala for us to live. Pero naman gyud pagtulunan si Jesus sa ato. Unsa pa imbitasyon ni Jesus, basahon nato o sa buhing Dios. Isaiah 55:3. Praise the Lord. Incline your ear and come unto me. Hear, and your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. Yan. Dili naman pwede nga iyahang gi-bear ang atong mga sins para ta mabuhi. Nya wala man siya instruction. Tanawa ako di man ko gasulod og politiko. I'm not a politician. Pero sample lang, pwede na to gamiton og sample. Now si Digong. He's a man of instruction. Wa pay bagyo, instruct na siya. Tanan 911, ay inyo pasag din ang tanan din na kanang gamiton din na sa pag-rescue. Paburutan nyo na. Di kay diha pa mo magpaburot og kanang mga nitawa na pang-rescue diha sa mga baha. Anang mga tangke diha sa bumbiro, puna nyo nag krudo pirmi. Kay layo gani ang gikinahanglan. Sutoy dayon mo, wa nay tubil-tubil. He's a man of instruction. Mao po datong Diyos. Dili lang kay instruction, He's a model. Praise the Lord. Model. Na magto si Digong sa una sa airport, di ginamuagig VIP. Agi ginadigto sa rikisahon pa, muagi pa o kanang sana scanner. Gihimo giyang model yang sarili. Because kay kung makita na sa Pilipino, instruction na sa ato. Presidente gani, niagi gani og scanning, niagi gani rikisa, ni submit. Kita pa mga yano, muna si Jesus, He's a man of instruction and a good model for us. Praise the Lord. Nganong pirmi balik-balik ni Jesus, Son of Man, Son of Man, Son of Man, Son of Man, I am a Son of Man, I am a Son of Man, I am a Son of Man. Para ipasabot nato, we are like Him and He became like us. Possible ta, mubuhat sa iyang nahimo. Ayo pagingon nga pagkat ako'y tao lamang, huwag mong ibasura mo na yan. Cast it into the kanister o diha sa basurahan. Si Jesus tao na, nagpakatao. Gihimo niya ang tanang modelo, ihimplo para ikaw tao. Mahimo ni mo na. Muna ingon ni Jesus, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Praise the Lord. So, Jesus or God said, incline your ear. This is in relation nga mabuhi ka. Incline your ear and come unto me. Di man pwede nga, na kay kakayahan mo, anhi. Ani mo. Na kay kakayahan mo, anhi. Diri ni lahi bay ng actual. Nagoy nag-comment sa ko, kana si Jep katakutan, Jiponi. Katong nalayo na sila, tuwas Canada. Nag-advise ko nila, nagapadala ko sa ila og link sa YouTube o kaya sa FB sa kong wali. So nagapatronage sila. Wala pa na nagpastora si Pastora Edith. Katong bago pa mi nag-visit digto, unsay nasulti ni Jiponi? Magtito man na sa ako. Kay pangumangkon man ako na sa mag-igagaw. Tito cheat. Na-differentiate na nako ang kalahian. Unsang kalahian, Jeff? Ang live or review or live ug actual. Lahi gyud daw. Lahi daw ang impact. Praise the Lord. Kanang mga live, kuha na siya, worst-to-worst scenario nga di jud kakaanhi. Pero ang giingon sa Bible, incline your ear, come, and listen, and you shall live. Praise the Lord. This is in connection sa nga mabuhi ta, sa kaluwasan nato. Di gani ta mag-ihap sa atong gasolina magtong trabahoan. Ihapom din mo na. Nga pag-abot sa sweldo, di manggani kabayad sa imo na gastos. How about God nga mao'y resource sa tanan? Ipon nimo, panghinayangan nimo,
ug ikaw, kita ang panghinayangan sa Dios. Pildi ta. Di naman sa iyang gahom. Kada bitaw mo tuo ka sa Dios. Dili lang kay mo tuo lang ka sa iyang pangalan. Tuohi ang iyang pagkasya. Praise the Lord. Ang pagkasya, unsa man kinsa man siya, He is the source of everything. Mo na makaingon si Jesus, unahan ninyong gingharian sa Dios ug akong pagkamatarong kalipay nako nga ako nay mutubag ninyo sa inyong tanang gikinahanglan, and all these things will be added unto you. Kay gilaman nimo siya. Ug diin nimo sa ilhon, di good. Walay mo trigger sa imo ha. Mo step sa angay nimong himuon. Kading invitation sa Dios. Incline your ear and come unto me. Hear, and your soul shall live. Bito ng mga kalibutanon nga sports kanang away ni Pacquiao. Ang naa sa gym, naa sa mga bars, naa sa mga restaurant nga mag pay-per-view ba na? Yan naman ay entrance kay aircon man na. Pero katong mga dato, di gina mo kontento ana. Mo sakay gyud nag eroplano. Mo pabuk gyud naglingkuranan dito kumahimo. Di niya kay ng first seat mahal kay na, second seat mahal. Bisan na lang ika na polo. Ting mahal na. Kay lahi gyud daw nang madungog gyud nimo nang sagit seat sa mga kumo ni Pacquiao nga moigo sa dagway. Ano, kuan gyud ba actual gyud? No, ato dang ibutang sa pulong sa Dios. Dili mo excited? Nga matagpulong nga ginabuhian sa inyo para na sa atong benepisyo tanan. Praise the Lord. Para na sa atong benepisyo tanan. Sulayin ninyo, mo na ingon sa Dios, come, ani mo, paminaw mo, para mo mabuhi. Kisa nag-ingon, ang source sa kinabuhi, kinsa nag-ingon, ang source sa financial, kinsa nag-ingon, ang source sa protection, kinsa nag-ingon, ang source sa maayong panglawas ng muhatag nato tanan. He is more than any specialist there is kalibutan. Moto nagwali dito sa kasal. Naisgutan dito nga gioperahan sa Dios, agipatulog usa deep sleep. Moto niingon dito nga God was the first anesthesiologist. He made a deep sleep general anesthesia. But there was no injection that is being used by God because God is the originator of everything. Before anesthesia was being discovered, He made it already to the first man. Before the surgeon studied so well how to operate, God made it already to the first man. He operated and He did close it. Kung sa'y procedure sa surgeon, maupo diha. Kuha siya o isa kakuan, gi-close po niya. Praise the Lord. Pero way dagom. Walay forsep. Walay gunting. Imo niya. Tapos gihimo niyang babae. Muna kung kailalang ka sa Diyos, di ka magkabala ka, di ka mahadlok, tumana lang kay mabuhi lagi tatanan. Praise the Lord. Ina kog bakakon. Di ko mahadlok. Mo-challenge ninyo. Kaya ang akong palaban, ang akong ginabutang sa inyong atubangan, dili akong kaugalingon. Murag og katong tiguang lola ni Pritzi, gi-challenge ko. Di man ako gi-challenge niya. Kay na may statement ang Diyos nga, surrender lang nila ang idols, last na, ayaw na ako Pritzi. Nagawa ka kaila sa nag-promise, magduha-duha ka. Ilhagid siya. Maubitaw ipagtamad-tamad pag-study Bible, ibasig. Na-erase na ang sa inyong nahuna kinsa si Jesus Christ. Unsa siya kagamhanan. Ayaw. Let it not fade away, but let it be always fresh. Prosper me. Sumuto, pag sulti na ako sa iya, pag challenge niya, ako din gibarugan with 100% of assurance. And I put God before her to make His promise good and perfect.
o dighituman sa Dios. Kung aktual nga lawas si Jesus mo nagbuhat og redemption sa ato, aktual po nato ng buhaton alang niya. Amen? Praise the Lord. Balo ka, unsa ka close ang atong pakigrelasyon sa Diyos. Basahan nato na. John 14:21. Praise the Lord. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Yan. Kanus anya i-manifest ang iyang sarili sa ato? If we keep. Without keeping the commandments of God, day after day, week after week, nga imong ginapaminaon, without keeping it, He cannot reveal Himself to you. No, you are blind follower. Following someone who you do not know. Muna ingon, mura ka lag kuyog baboy. Now, ang mga kuyog baboy, di na mo last. Pero personally, nailhan nimo si Jesus Christ sa imong pagsunod niya na kay personal intimacy, spiritually sa iyaha, adi jud ka mamove. Pailag yun ni Jesus ang iyang kaugalingon sa imo. Na matingala ng tibo katawan, isuga man ang tawhana, di man na mahadlok. Eh siyempre, kailangan kaniya. Amen? Praise the Lord. Kailangan kaniya. Tanaw ng mga disciples, giunsa sila pag ang ilang martyrdom, unsa may atong makita nila, nakaila sila kay Jesus. Mudigid sila mamove. Pero not meaning to say, we will be suffering the same suffering they suffered because of their steadfastness with Jesus. Hindi naman. Iba yung kasaysayan nila. Kasi ang pinakahirap kasi ang gawin yung panimulain. Praise the Lord. Ni Pastor Samuel Gabre, siya lahat nag-suffer. Partly naranasan ng mga anak, partly naranasan ni Sister Helen, partly ni Pastor Dodong, ni Pastora Emma. Partly, yung kahirapan ni Pastor. Yung panimulain eh. Grabe ang starting. So, salamat ta sa atong buhing Diyos. So keep. If you do not keep His words, then, hindi niya i-manifest yung sarili niya. Pag hindi niya i-manifest ang sarili niya sa iyo, wala. Mahina ang iyong relationship sa Kanya. So don't delay. Basa. Psalms 119 verse 60. Praise the Lord. I made haste and delayed not to keep thy commandments. Dali ayaw paglangan-langan. Right away. Don't. Balo ka kinibitang mag-delay gani ka matuman, kana mingon ka, hunahon sana ako, pastor. Obserbahan sana ako, pastor. Napayuban sa, ako nadungog ha. Naigiampuan sa pastor dito nga. Pastor, ampuy akong batad. Giampuan sa pastor nga assign dito. Nangamatay man. Nagtanom sa wala na pambuhi. Isulayan ka lang sa Diyos. Muna sa atong kinabuhi, ilha si Jesus kung kinsa siya. The Lord trieth the sinners, no. The righteous. The Lord trieth the righteous. Tanawa si Job, kagisulayan. Nabag-o ba, nabalhin ba ang iyang point of view sa Diyos? Ana gani siya nga, the worm eat my flesh, yet still I can see God. I will not put any iniquity before Him. Still, I can behold His face. Because there is no cause of separation from me and my God. I will not curse Him. I will not question Him. I will still praise Him. O tanawa, gisulay lang dahil siya sa Diyos. Doble. Muna sa atong kinabuhi, don't be weak in terms of the Holy Scriptures that is being given for our wisdom and guidance. Amen? Praise the Lord. Alright. Basahon na to kining bag-ong direksyon sa atong kinabuhi. Ayun na dala itong daan na itong direksyon. Sa direksyon na to sa una.
ulahi ang kaharian, ulahi ang righteousness. Una ang self, una ang pananglan sa kalibutanon, una ang kaugmaon sa kalibutan. That was our former. That was our past. Ay na nadalha karon. New creature makata. Bago naman katang binuhat. Unsa may direksyon ni Jesus nga dapat atong himuon? Basa. Matthew 6:33. Praise the Lord. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahi na, bago na ang direksyon. Ang atong ginapangita, ang una, ang gingharian sa Dios na. Og ang iyang pagkamatarong. Wala ko ang say pangita. That is what you are looking for. That is what you are seeking for. That is what you are longing for. Ang iyang gingharian. Ug ang iyang pagkamatarong. The result. Unsa man? And all these things will be added unto you. Ingon bitaw si Pastor RJ, bago pa ng abot dere. Interview man ko dayon niya. Ingon siya, Pastor, nag-observe di ay, gipang tanaw, na ba ko'y magamit sakyanan? Tanan ba? Unsay na belonging diri sa akong ministry? Ingon siya, Pastor, unsa may imuhang business? Ang iyag yung hunahuna, na yung business. Na-surprise siya. Nga full-timer ko. Nga naman. Kay gibuhat man ako ang gipabuhat sa Dios nako o gibuhat pod sa Dios anyang saa dinhi kanako. Don't you know God hath promised to you? But how do you handle it? How do you believe it? How do you care for it? And God also will take care of you. Question na nga, ikaw lang makatubag. Ang solusyon niya na ikaw ra po'y makahimo. Praise the Lord. Kitang tanan, gisaaran sa Diyos. Kitang tanan, gimanduan sa Diyos. Di yun mapakya sa Diyos. So, ang bago natong mentality, ang bago natong direksyon, mo na ni, unahang gingharian sa Diyos. Ngaway makababag ni ini, which is disobedience. Ug ang iyang pagkamatarong, which is obedience also. And all these things, tanan nga imong ginagukod, tanan ang imong gina-wish, tanan ang imong gina-desire, moabot ra na in His time. Praise the Lord. Limpyo pag yun. Nindot limpyo. The blessing of the Lord, it makes you rich and add no sorrow with it. Okay kaso eh. Wala kay korupsyon. Kay ang Diyos mo fulfill na eh. Bisan ikaw mismo, makaingon ka, wow, thank you Jesus. You made everything beautiful in your time. But you have to wait. You have to be patient. You must be willing to be subject sa mga test nga ihatag sa Diyos sa imong kinabuhi. Of course, that is what about His words. Ginasulayan sa ta. Kaya, ngayon, nangayo sa ako si Brad Cyril, the national president of our young people in the holy place. Kanina habang ka-study ko na nigawas ako ang messenger, ang iyang message sa ako, Pastor Chit, please give me our theme on our spiritual youth camp karong December. Pray dayon ko, search dayon. Ang gihatag ni Lord Jesus Christ, evangelism. Praise the Lord. Evangelism. You must put yourself to evangelize the world. After nga niagi ang tanan og mga trainings, tanan, go and make disciples. Mao na ron ang challenge sa mga young people. Let us put burden on them. Let us put responsibility on them. Evangelism. Evangelize in the school campus. Praise the Lord.
mag-evangelize ka dito. Mao po nang karon sa ato unsay purpose ni Jesus, unsay purpose sa Dios. Magitagaan niya tao kagawasan from the bondage of sin, katong napat sa sala, bondage pata sa kasalanan. We are not having opportunity to work or to do the works of God. Karon gitagaan na kagawasan, what is the direction? What is the route? What is the destination of our journey? Last verses. Basa, Psalms 145, 4 hanggang 6. Praise the Lord. One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. I will speak of the glorious honor of thy majesty, and of thy wondrous works. And men shall speak of the might of thy terrible acts, and I will declare thy greatness. Praise the Lord. Praise the Lord. Mag-evangelize ta. One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. I will speak of the glorious honor of thy majesty. Dili kay wa kay masulti about kingdom of God, wala kay masulti about God. Unsa ka? Blind follower? Unsa ka? Newcomer? Hindi. Kaya let us grow. One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. I will speak of the glorious honor of thy majesty, and thy wondrous works. And men shall speak of the might of thy terrible acts, and I will declare thy greatness. Nag-chat sa akin before 2 o'clock, mayroon na receive ako, pag gising ko ng 2 o'clock, pray. Pag pray ko, bago ako nagbalik higa, tingil ako ng chat. Uy, may nag-chat. Pastor, support prayer. Nahulog po ako sa hagdanan. I-pray mo yung likod ko na hindi hindi mag-swollen daw. Nasulyapan ko lang, binaliktad na Biroya. Ang aking imagination, si Badani. Kasi minsan gabi na yun matapos maglinis dito, baka lumabas dyan sa hagdanan, may lumot na slide. Pagising ko kayo ng umaga, gi-review ko, Biruya nga, pero Danica pala. Anak niya pala doon. Sabi ko, okay, ano nangyari sa'yo? Kumusta ka na? Try to figure out ano nangyari. Pastor, nung pumunta ako kay Prince, yung amo niya Prince, hinatid ko yung paperwork sa kanya na pinagawa sa akin. After I have given it to him, bumalik na ako sa mansion niya. Mansion, ha? So Danica is dwelling in a mansion now in Saudi Arabia. Pagbaba daw niya sa mansion, sa second level na ng floor, yung pag-step niya sa first step pababa, halfway lang yung napatong sa kanyang sandal o anong ginamit niya, nadulas siya. Pagdulas niya, tuloy-tuloy na hanggang sa pinakababa. Naundak yung likod. Kahit hindi ako nagtanong, pero na-mention na doon mansion, na-curious tuloy ako sa amo niya. Sabi ko, sino yung amo mo? One of the prince of Saudi Arabia. Wow! So tayo rin, we must have something to tell about Jesus. Praise the Lord. We must have something to tell about our future dwelling place. We have to declare His majesty. We have to declare His honor. We have to declare even the way going to that place. Yan yung pag-propagate natin. That is all about the kingdom of God. Kaya nga, sabi nga ni Jesus in a simplest way, in my Father's house are many mansions. Praise the Lord. If it were not so, I would have told you, for I go and prepare a place for you. If that amo ni Sister Danica is one of the prince of Saudi Arabia, how about you? Are you not a prince? If you are a son of the King of Kings?
Hindi mo ba matanggap na prince ka? Or princess ka? Praise the Lord. Bakit ano palang tawag sa mga anak ng hari na lalaki? Kayo daw. Brad Sam, prince. Ang babae, Sister Carol, princess. We must have something to tell about these things. Praise the Lord. Dapat meron tayong masabi niyan. Kaya, pangatawanan natin yan. Ginawa talaga yan ni Jesus physically, personally. So if He made initiative for our benefit, let us do initiative, everything for His sake also. Kayo na, bahala. Tingnan ko kung mag-increase ba ang presence ng na magsisimba sa mga midweeks. Kung mag-increase ba. Masaya ako dahil bumalik si Sister Rose na mag-attend sa choir. Praise the Lord. I'm so happy. Kaya mag-ano kayo, i-ano nyo yung ano nyo, i-offer ninyo. Para di tayo magsisi. Kasi if you want to make your activity in connection with your Savior Jesus Christ, masaya yan. Napaka malaking impact yan. At saka ang choir singing does not require age. Hindi yan mag-require ng age, ng edad. Praise the Lord. Basta yung tinig mo, ano lang, yung tawag nito. Pwedeng maturuan ba? Huwag niyong bigyan ng problema din masyado yung magturo. Hindi, ano lang yan sa akin, yung adlib lang. No? So, salamat tayo kay Jesus na mahal tayo niya. Amen? Praise the Lord. Palangga kaita ni Lord Jesus. Guna-huna ako, sa may akong communion. Magbinisaya ko, magtinagalog ko. Kung sa'yo magtinagalog ko, musing moingon ang kongregasyon. Manila congregation, masiguro giulihan ni pastor. Luzon, masiguro katubang niya. Tama, no? Dapat yun, lahi maging impact, inato lang sa ta. Praise the Lord. Binisaya ta. Balo man ko, kaning mga Tagalog, di lang yun nila paringkamutan makat og Bisaya. Kaya gusto yun nila nga, mauna lang yun ang ayaw po. Kung kita nga mga Bisaya, naningkamot ang magtinagawog, kataonan bitaw ng mga Bisaya magtuog Manila. Kay mag-invento na lang og tinagalog sa unsa ng palito nila dito. Naningkamot man gyud. So, ganon din. Amen. Praise the Lord. Binisaya punta. Hayaan din natin mag-isip-isip din sila ng para ma-benefit din ninyo yung ating native tongue. Amen. Praise the Lord. Pero mahal tayo lahat ng ating Panginoon Diyos. Wala siyang sinisingle out sa atin. Kaya magsikap po ang lahat, maningkamot ang tanan. He bare our sins that we might live. In order to live, we have to obey Him. Come and listen and keep my words, God said. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Awitin natin ang closing song. Living for Jesus. Jo, may tubig to.
Okay na? Amen na? Okay. For Jesus, a life that is true. Hallelujah. Praise the Lord. Hearted and Peace.